Kabanata 151. Mr. Ford, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Kung ang gusto niyong mangyari ay mas madalas kong makasama si Little Treasure, pwede naman po akong pumunta dito bilang kaibigan, mahinahong sabi ni Luna. Tinatanggihan mo ba ako? Biglang dumilim ang mukha ni Lawrence. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa presensya ni Lucas sa tabi niya, pero kahit nakakatakot ang pressure mula kay Old Master Ford, nagawa pa rin niyang matapang na sabihin, yes. Kalokohan niyan. Sanay si Lawrence Ford na laging nasusunod. Sa dami ng taon, walang sumusuway sa kanya, lahat ay sumusunod. Kaya nang tanggihan siya ng isang simpleng artista, agad siyang sumabog sa galit. Tahimik lang si Lucas, dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay niya sa sandalan ng upuan ni Luna. Hindi man siya nagsalita, ramdam ang proteksyong alay niya. Nang maramdaman ni Luna ang lalaking papalapit, saka lang siya bahagyang nakahinga ng maluwag. Nagkaroon ng tensyon sa paligid. Si Lucian, na laging smooth talker ay hindi na nakatiis. Dad, nasaan na ang logic mo? Kung gusto lang ni Luna ang pera, kailangan lang naman niyang sabihing I do, kay bro at buong Ford family na ang sa kanya. Pero ayaw nga niyang maging sister-in-law ko, tingin mo ba pera ang habol niya? Galit na galit si Lawrence. Malakas niyang hinampos ang mesa, lintik ka, gusto mo bang gamitin ko ang family punishment? Palagi mo namang ginagamit ang family punishment pag natatalo ka sa argumento, bulong ni Lucian. Parehong hindi kampi sa kanya ang mga anak niya, kaya lalong nagngit-ngit si Lawrence. At nang babwelto na sana siya nang may naramdaman siyang malambot na tapik sa likod niya. Paglingon niya, nakita niyang si Little Treasure pala ang tumatapik sa kanya gamit ang maliit niyang kamay. Parang sinasabi nitong huwag nang magalit dahil masama sa katawan. Isang himalang pampakalma, anong galit pa ba ang kayang mabuhay sa ganoong klaseng kagandahan? Bigla siyang kumalma, para bang pinainom ng gamot galing langit. Napalambot siya at ngumiti, sweetheart, nag-aalala ka ba kay Grandpa? Naiinggit si Lucian sa nakita niyang lamang ng kanyang ama sa apo, kaya agad siyang bumanat, wow, kailan mo pa ako tinrato ng ganyan? Grabe ang favoritism, ako na naman ang nasa ilalim ng rangkang ng pamilya. Totoo ba talagang anak mo ako? Inis na sumagot si Lawrence, mag-asawa ka muna't bigyan mo ako ng apo, saka natin pag-usapan yang rangkang mo. Ngiting pilyo ang tugon ni Lucian, wag na lang. Dito na lang ako sa pinakailalim. Ang mahal ng presyo para lang umangat. Biglang nagring ang cellphone ni Luna. Mabilis na kinuha ni Luna ang phone niya, si Lottie pala ang tumatawag. Doon niya lang naalala na late na siya ng kalahating oras. Hey, Lottie, sagot niya ng mahina. Hello, Miss Luna, nasaan ka na ba? Nagsimula na ang shooting at pinapatawag na ng director ang lahat. Pinuntahan ko na yung room mo pero walang sumasagot. Nasaan ka na ba? Nako, may emergency lang akong inayos. Nasa East Coast pa ako, at mga isang oras pa bago ako makakarating. Please, pakisuyo na lang kay director ha, at pasensya na talaga. Pagkatapos ng tawag, agad tumayo si Luna at nagayos para umalis. Salamat po sa pag-imbita, pero kailangan ko na pong umalis. May trabaho pa po akong kailangang tapusin. Tiningnan niya ang kanyang little bun at napilitan siyang umalis, kahit mabigat sa loob. Habang paalis na si Luna, napansin ni Madam Ford ang matigas pa ring ekspresyon ni Old Master Ford. Tumayo si Lucas at kinuha si Little Treasure, pagkatapos ay iniabot ito kay Luna. Ihatid mo si Tita Luna. Tumanggo si Little Treasure at agad hinawakan ang kamay ni Luna. Tiningnan siya ni Luna, puno ng pasasalamat, at magkasabay silang lumakad papunta sa courtyard. Pipigilan pa sana sila ni Lawrence pero pinigilan siya ni Madam Ford at umiling. Hayaan mo na sila, ihahatid lang naman niya. Bagaman masama pa rin ang loob ni Lawrence, napapayag din siya. Tahimik na naglakad sina Luna at Little Treasure sa landas na may mabatong damo. Aabutin ng 10 minuto bago sila makarating sa courtyard gate. Habang naglalakad, iniisip ni Luna kung paano niya palalakasan ang loob ng bata. Pero kahit anong pilit, wala siyang maisip. Nakayuko lang si Little Treasure, ayaw tumingin sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, binunot niya ang writing board niya at nagsimulang magsulat. Pagkatapos, ipinakita niya ito kay Luna. Sabi ni Tagore, if you love her, let your love surround her like sunlight, and set her free. Naglaho ang lungkot ni Luna nang mabasa ang isinulat ng bata. Darling, pati si Tagore alam mo. Saan mo natutunan yan? Lumuhad siya at niyakap ng mahigpit ang bata. Mainit ang puso niya sa nararamdamang pagmamahal. Thank you, sobra akong nagpapasalamat sa'yo. Hindi niya inakalang kaya siyang damhin ng ganitong kalambutin ng isang bata. At habang yakap niya ito, napansin niyang may paparating na pamilyar na anino. Mabilis niyang hinalikan ang little bun at bamulong, babalik ako kapag may pagkakataon, saka siya nagmadaling umalis. Habang pinapanood ni Lucas ang mabilis na pagtakbo ng babae, ramdam niya ang lungkot. Biglang tawa si Lucian, bro, si Little Luna ay parang mutant rabbit na tatakbo kapag ikaw ang nakita. Tapos, tumingin siya kay Little Treasure. Grabe talaga, naiintindihan ko na, kahit ano pang sabihin ko, hindi yun matatalo ng isang halik mula kay Little Treasure. At kung may bagay na hindi kayang ayusin ng isang halik, edi dalawang halik. Kaya bro, hayaan mo na si Little Treasure ang kumausap kina mom and dad. Malay mo, siya pa ang maging susi para mawala ang lamat sa inyo ni Little Luna. Hindi yan ang tunay na problema namin, malamig na sagot ni Lucas. Alam niyang ang suggestion na gawing tutor ni Little Treasure si Luna ay ang pinakamagandang kompromiso na kaya ibigay ni Old Master Ford. Pero ang totoo, nakuha na niya ang gusto niya,
Ang makita ng ama kung gaano kahalaga si Luna para kay Little Treasure, alam niyang hindi na ito gagalaw laban sa kanya. Pagkaalis ni Luna, ipinatawag ni Lawrence ang dalawang anak sa study room niya. Dahil para kay Little Treasure ito, hindi ko na palalakihin pa ang nangyari kagabi. Pero wala nang susunod pa, malinaw. Dad, bakit ang dami mo pang sinasabi? Ipakasal niyo na lang si bro kay Luna, tapos ang problema. Ang saya kaya nun. Sa gulat ng lahat, hindi nagalit si Lawrence. Sa halip, napabuntong hininga siya. Lucian, kung ikaw lang sana ang may gusto sa kanya, matagal ko nang inaprubahan ang kasal. Nanlamig si Lucian, Dad, pwede bang huwag kang magsalita ng nakakakilabot na ganyan? Lalo lang siyang pinapahamak ng kanilang ama. Banata 152. Anak, kung magiging asawa mo sana ang pinag-uusapan, kahit pa isa siyang artista, hindi ito masyadong makakaapekto. Pero iba ang kaso ng kuya mo. Siya ang Chief Executive Officer ng Ford Group Corporation at pinuno ng buong Ford Family Empire. Mahalagang mahalaga ang magiging asawa niya para sa buong pamilya. Tumingin si Lucian sa kapatid niyang nasa tabi niya. Ang dati nitong sarkastikong mukha ay naging seryoso. Mula pagkabata, palagi siyang nasa ilalim ng proteksyon ni Lucas. Palagi siyang malaya, nagagawa ang gusto niya, at may karapatang pumili ng babaeng mamahalin. Pero ang kuya niya, wala ni isa sa mga iyon. Bro, ako, biglang naubusan ng sasabihin si Lucian. Tinapik ni Lucas ang balikat ng kapatid at tumingin kay Lawrence. Ang malamig niyang mga mata ay nagpakita ng kumpiyansa at kay abangan habang mahinahong sinabi, Dad, maliban po sa inyo at kay Mom, wala nang ibang pwedeng makaapekto sa mga desisyon ko. Sa madaling salita, walang saysay sa kanya ang opinyon ng mga kumpanya, ng mga mayayamang pamilya, o ng mga taong walang koneksyon sa kanilang pamilya. Ang mahalaga lang ay ang opinyon ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Pagkarinig ni Lawrence ng mga salitang iyon, napamaang siya. Kahit tila pagsuwi ang pahayag, may kaakibat itong pagmamalaki at lihim na tuwa sa puso niya. 20 taon niyang itinayo ang tagumpay ng Ford family, hindi natakot sa panganib. Pero nakalimutan niyang may anak siyang nasa harapan niya ngayon. Sa loob lang ng 5 taon ay napayapa ang kaguluhan sa loob ng kumpanya, at naiangat palalo ang kanilang pangalan. Bagamat ang mga sinabi ng anak ay tila mapaghimagsik, alam niyang may karapatan itong magsalita ng ganoon. Dahil may kakayahan ito. Malalim ang buntong hininga ni Lawrence bago siya nagsalita, Lucas, huwag mo akong sisihin kung masyado akong maingat. Alam mo naman na madaling makuha ang mundo, pero napakahirap itong panatilihin. Ang magkaroon ng kahinaan sa tabi mo ay hindi maganda. Muling lumiwanag ang mga mata ni Lucas, may halong lamang at paninindigan, ipapakita ko po sa inyo na hindi siya kahinaan. Pagkasabi niya nito, tumalikod na siya at lumakad palayo. Habang pinapanood ni Lucian ang pag-alis ng kanyang kuya, ang dati niyang konsensya ay napalitan ng paghanga. Grabe, ang cool talaga ng kapatid ko. Paglabas ni Lucas mula sa study room, agad siyang naghanap kay Little Treasure. Nakita niyang nakadungaw ito sa bintana, nakaalalay ang pisngi sa palad. Waring malayo ang iniisip, kita sa mukha nito ang kakaibang timpla ng kasiyahan at lungkot. Lumapit si Lucas at dahan-daang ipinatong ang palad sa ulo ng anak. Magaling ang ginawa mo. Lumingon si Little Treasure at tumangala sa ama. Bakit? Anong problema? Tanong ni Lucas. Hinailan ni Little Treasure ang lelayan ng damit ng ama, senadorias na gusto niyang yumuko ito. Yumuko naman si Lucas, at sa susunod na segundo, isang banayad na halik ang damaykit sa kanyang pisngi. Ang lalaking sanay sa pagkontrol sa lahat ng bagay, ngayon ay tuluyang natigilan. Ilang segundo pa ang lumipas bago siya natauhan. Hindi niya alam kung paano tutugon, kaya sa huli, naglinis na lang siya ng lalamunan, seryoso ang mukha at sabing, good boy. Puff, tawa agad si Lucian mula sa pinto. Halos mabulunan sa kakatawa, ang cute mo naman, bro. Ang daming alam ni Lucas pagdating sa panliligaw, pero pagdating sa pakikipag-ugnayan sa anak, halatang hirap din pala siya. Pero hindi pa man tuluyang bumalik sa ulirat si Lucas, biglang tumunog ang cellphone niya. Si Butler doon ang nasa kabilang linya. Eldest young master, si Miss Luna po, bumalik na. Emosyonal na balita ni Butler. Sa Platinum Palace. Nasa may pintuan si Luna, kausap si Winwin, ang maid. Winwin, ang pinakamahal at pinakamagandang maid sa buong mundo, please, papasukin mo na ako. Promise, kukunin ko lang ang mga gamit ko, tapos aalis na agad ako. Pakiusap ni Luna, sabay saklab ng 2 palad. Kanina, pagkatapos niyang umalis sa old residence, naisip niyang mag-leave ng kalahating araw sa drama team para balikan ang mga gamit na naiwan niya sa bahay ni Lucas. Kahit 3 buwan lang siya doon, halos lahat ng gamit niya ay nailipat na. Kaya nitong mga nakaraang araw, hirap na hirap siya tuwing may kailangan siya at hindi niya makuha. At syempre, ang pinakaimportanteng dahilan, alam niyang ang Great Demon King ay nasa old residence, at wala dito. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Pero sa kasamaang palad, hindi naging kasing smooth ng inaasahan ang lahat. Ang maamong si Winwin ay hindi siya pinapapasok kahit anong pakiusap. Miss Luna, pasensya na po, hindi ko po sinasadya, pero wala talaga akong kapangyarihang buksan ang pinto. Wala na siyang choice kundi lumapit kay Butler doon. May kausap pa ito sa phone, pero agad niyang binaba ang tawag nang makita siyang paparating. Nagkunwaring kalmado ito at ngumiti, Miss Luna, bumalik ka na pala. Ma'am, babalikan ko lang yung mga gamit ko. Butler, baka pwede niyo akong tulungan. Pakibukas naman po ng pinto. Tanong ni Luna, puno ng pag-asa.
Napabuntong hininga si Butler Don. Miss Luna, kahit hindi dapat nakikialam ang isang katulad kong tagasilbi, hindi ko na rin kayang hindi magsalita. Hindi ko alam ang buong detalye, pero ilang araw na ang nakakalipas, bigla pong bumalik si Master. Pinaalis niya kaming lahat sa bahay, at nagkulong siya maghapon. Simula noon, sobrang higpit na po ng seguridad dito. Siya lang po ang pwedeng makapasok at makalabas. Tumigil siya sandali bago nagpatuloy, kaya kung gusto niyong makapasok, si Master lang ang makakapagbukas ng pinto. Naalala ni Luna na nabanggit nga ito dati ni Lucian. Sinadya niyang iwasan ang lahat ng balita tungkol kay Lucas, kaya hindi niya ito napansin agad. Napatigil siya, pero mabilis din siyang ngumiti at sabing, ganun po ba? Okay lang, alis na po ako, salamat, goodbye. Medyo naalarma siya sa tawag na nakita niyang tinanggap ni Butler Don. Dahil hindi rin naman niya makukuha ang mga gamit niya ngayon, mabuti pang umalis na siya agad. Nang makita ni Butler Don na aalis na si Luna, bigla siyang nataranta, pabalik na si Master. Ilang araw na niyang nakikitang malungkot ang kanyang Master, at ngayon lang ulit bumalik si Luna. Hindi niya ito pwedeng hayaang basta na lang umalis. Kaya agad siyang sumigaw, Miss Luna, sandali lang po. Huminto si Luna at lumingon. Bakit po Butler, may nakalimutan po ba ako? Nagkunwari si Butler Don na may naalala siya bigla. Miss Luna, naalala ko po, may paraan para mabuksan ang pinto. Talaga, napangiti agad si Luna, puno ng pag-asa. Opo, Miss Luna, pakihintay lang po ng kaunti. Sige, walang problema, pasensya na po sa abala. Sa mga sandaling iyon, punong-puno ng pasasalamat ang puso ni Luna. Akala niya'y simpleng kabutihan lang ng isang matandang butler. Wala siyang ideya na may kaunting sabutahe na pala itong dala. Kaya naman, masaya siyang naghintay, at makalipas ang mahigit 20 minuto. Kabanata 153. Habang naghihintay si Luna, hindi niya namalayang pinupunit na niya ang mga dahon sa hardin. Isa-isang napilis, hanggang sa ang punong nasa harapan niya ay naging kalbo. Miss Luna, juice po muna kayo. Ani Winwin habang daladala ang tray ng prutas at masasarap na merienda. Salamat, agad niyang ininom ang kalahati ng juice at sabik na nagtanong, Winwin, nasilip mo ba kung bakit hindi pa bumabalik si Butler Don? Hindi sanay si Winwin sa pagsisinungaling, pero pinilit pa rin niyang ngumiti at kalmado siyang nagsabi, Miss Luna, konting hintay pa po, babalik na rin siya, promise. Okay, tiningnan ni Luna ang oras sa phone niya at nagpas siyang maghintay ng 5 minuto pa. Kung wala pa rin si Butler Don, kailangan na talaga niyang umalis. Hindi niya alam kung bakit, pero parang lalo siyang kinakabahan habang tumatagal. Ang 5 minuto ay parang napakahaba, bawat segundo ay parang taon. Sa wakas, tapos na ang 5 minutong palugit. Iniabot niya ang baso kay Winwin at ngumiti. Sorry Winwin, may kailangan pa akong asikasuhin. Paabot na lang kay Butler Don na umalis na ako. Nagbago ang ekspresyon ni Winwin, at sa sobrang kaba, agad niyang hinaramgan si Luna. Miss Luna, konti na lang talaga, malapit na. Please po, maghintay pa kayo kahit kaunti. Kung hindi pa naramdaman ni Luna na may kakaiba sa kilos ni Butler Don kanina, ngayon siguradong may kutob na siya. Lalo na sa inosente at transparent na tulad ni Winwin na halatang may tinatago. Tiningnan niya ito ng mariin. At sa isang iglap, alam na niyang hindi tama ang lahat. Kaya't mabilis niyang itinulak si Winwin at tumakbo paalis. Paglampas niya kay Winwin, may isang figurang nakaabang sa dulo ng landas. Ay, Diyos ko. Napa-fistpalm si Luna. Halos ibinaon niya ang mukha sa mga palad niya at bumaling kay Winwin, Winwin, ikaw rin ba? Ikaw rin, nakipagsabuatan ka rin sa kanila para mahuli ako. Lahat ng pag-asa niya sa kabutihan ng mundo, naglaho. Niloko na naman siya ng mundo. Hindi na napigilan ni Winwin ang guilt at nagsimulang umiyak habang yumuko. Miss Luna, sorry po talaga. Hindi ko po ginasto, sorry po, sorry. Tiningnan niya ang umiiyak na dalaga. Hindi na niya kayang magalit, kaya't humarap na lang siya sa Great Demon King, na si Lucas. Malalim ang buntong hininga niya bago nagsalita, CEO Ford, ako po ay narito para. Hindi pa siya tapos magsalita, malamig na tinig agad ang pumihil sa kanya. Pumasok ka, sabay talikod at naglakad papasok ng bahay. Napatitig si Luna sa anino ng lalaking tinatawag niyang Great Demon King. Sa isip niya, gusto na lang niyang tumakbo. Pero parang wala siyang balak na habulin siya nito. Ni hindi man lang siya nilinggan nito. Sa huli, napilitan siyang sundin ang utos. Tahimik at kabadong sumunod siya. Sa di kalayuan, sina Winwin at Butler Don ay nakasilip mula sa likod ng pader. Doon lang nakahinga ng maluwag. Tahimik lang na naglakad si Luna sa likod ng Great Demon King. Habang papasok, hindi maiwasang mapatingin siya sa paligid. Matagal na rin kasi simula nang huli siyang bumalik dito. Ang living room, corridor, hagdanan, mga dekorasyon, lahat ay parang dati pa rin, pero sa puso niya, parang ibang mundo na ito. Matatag ang mga hakbang ni Lucas habang tinungo nila ang kanyang kwarto. Binuksan niya ang pinto at tumayo roon, tila alam na kung bakit bumalik si Luna. Nagtagpo ang mga mata nila. Siya na may maitim at malalim na tingin, si Luna na tila natigilan, hindi makalapit. Saka lang siya bahagyang nakahinga nang magsindi ng yosi si Lucas at Sam Ando sa pintuan. Ang tensyon ay bahagyang nabawasan. At doon, parang kidlat si Luna na lumusat sa tabi niya. Swoosh, tila martial arts heroine mula sa TV series. Pagdating niya sa gitna ng kwarto, saglit siyang natigilan. Walang nagbago, ang mga magazine ay nakakalat pa rin sa kama, ang yoga mat ay parang tinambak lang,
Ang eyebrow pencil na nahulog niya noon ay nasa sahig pa rin, kahit ang sirang tip nito, nandoon pa rin. Parang isang eksena sa past life niya ang lahat, parang panaginip. Isang ihip ng hangin ang dumaan, kumampay ang kurtina. Doon siya natauhan at sinimulang mag-empake. Inilabas niya ang isang malaking malito mula sa ilalim ng kama at isa-isang inayos ang mga gamit niya. Damit, sapatos, cosmetics, personal care items, at iba pa. Bawat bagay na ipapasok niya sa kahon, pakiramdam niya ay may parte rin ng puso niyang pinupunit. Masakit. Sa buong proseso ng pag-iimpake, ni hindi siya lumingon kay Lucas. Wala siyang kinuha kundi ang mga bagay na personal niyang pag-aari. At nang makita niya ang mga munting gamit na binili para sa kanya ni Lucas, napalunok siya. Ang sakit sa dibdib, para bang tinatanggihan niya ang kabutihan nito. Sa huli, natapos din siya. At napilitan na siyang harapin ang hindi maiiwasan. Huminga siya ng malalim at tumingin sa lalaking nakatayo pa rin sa pintuan. CEO Ford, maraming salamat sa lahat ng kabutihang ipinakita niyo sa akin nitong mga nakaraang buwan. Tungkol kay Little Treasure, kung kailanganin niyo ako, tawagan niyo lang po ako. Nandyan lang po ako kahit kailan niyo ako kailangan. At doon, napatigil siya. Parang may bam-ara sa lalamunan niya. Pero sa huli, isinatinig niya ang huling salita. Aalis na po ako. Bahagyang yumuko siya bilang paggalang, bago hinayla ang malite palabas ng kwarto. Pagkatapos ng pamamaalam na iyon, baka hindi na sila magkita pang muli. Hindi sila galing sa parehong mundo. Kung hindi dahil sa aksidente ni Little Treasure, malamang ay hindi sila kailanman nagtagpo. Habang naglalakad siya palayo, mabigat ang puso niya. At pagdating niya sa may pintuan, may nakita siyang kakaibang kilos mula sa gilid ng mata. Si Lucas, natahimik lang at walang reaksyon habang naninigarilyo ay biglang itinaas ang mga kamay at itinukod ito sa magkabilang gilid ng pintuan, hawak pa rin ang sigarilyo. Hinaharangan siya. CEO Ford. Naguluhan siya, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng galaw nito. Luna. Yes. Ang tapang mo rin. Napaigtad si Luna. Ano raw? Muling hinitit ni Lucas ang sigarilyo, saka ito pinatay. Tumitig siya sa kanya, tahimik, pero diretsong nagsalita. Hindi ka ba natatakot na dito kita ikulong, habang buhay? Nabigla si Luna. Kalma lang po kayo, boss. Kabanata 154. Sa sobrang kaba ni Luna, halos mawalan siya ng lakas sa tuhod. Sino bang nagsabing matapang siya? Kanina pa nga lang, kaya lang naman siya pumasok ng bahay ay dahil hindi na niya kayang tanggihan ang utos ng Great Demon King. Nanatiling nakatayo si Luna, ang isang paa ay nakalapat, at ang isa naman ay nakaangat. Habang hinihila ang malitin niya, hindi makagalaw. Pinagmasdan niyang mabuti ang ekspresyon ni Lucas. Pero sayang, sobrang sanay ito sa kontrol. Hindi niya malaman kung seryoso ba ito o nagbibiro lang. Habang nag-iisip si Luna, bigla siyang naliwanagan at agad nagsalita. Sino nga ba yon? Si Tagor. Sabi niya, kung mahal mo ang isang tao, hayaan mong yakapin siya ng pag-ibig mo na parang sinag ng araw, at palayain mo siya. Ngumiti si Lucas. Hindi maintindihan ni Luna kung anong ibig sabihin ng kakaibang ngiti na yon, kaya tuloy-tuloy siya. Sabi rin ni Tagor, ang pagkagusto ay makasarili, pero ang pagmamahal ay pagtitimpi. At meron pa siyang sinabi, ang tunay na pagmamahal ay hindi basta pagpigil ng walang konsiderasyon, kundi ang pagtulong sa kanya para mabuhay ng malaya. Si Tagor ba talaga ang nagsabi niyan? Tanong ni Lucas, malamig pero may ngiting nanunukso. Sa tingin ko. Tumawa ng alanganin si Luna. Sa totoo lang, hindi na niya maalala kung sino nga ba talaga ang nagsabi ng mga yon. Halo-halo na sa isip niya. May iba pa ba? Tuloy-tuloy ang tanong ng lalaki. Sunod-sunod na tango si Luna, parang sisil na mabilis kumain ng bigas. Meron pa, sabi rin ni Tagor, ang pagkulong sa kapwa ay illegal. Biglang lumawak ang ngiti ni Lucas. Malamig niyang hinawakan ang baba ni Luna. Sinabi rin ba ni Tagor na ang bibig mong yan ay hindi dapat nagsasalita ng kalokohan, kundi ginagamit lang para halikan? At sa mismong sandaling natapos niya ang pangungusap, naglapat ang kanilang mga labi. Nanlaki ang mata ni Luna. Ikaw ang nagsasabi ng kalokohan. Hindi yan sinabi ni Tagor. Sa gulat, nabitawan niya ang malite, bam. At halos kasabay nito ang pagbagsak ng mabigat na pinto, boom. Napaatras siya at napaupo sa kama, malambot ang pagkabagsak, pero wala siyang naramdamang gun. Si Lucas ay nakatayo sa harap ng kama, dahan-dahan, may istilong, tinatanggal ang kanyang coat. Bakit ganito ang eksena? Hindi maiwasan ni Luna na pumasok sa isip niya ang mga malalaswang posibilidad. Sinubukan niyang alisin sa isip ang mga kung ano-anong imahe, kaya mabilis siyang nagsalita. CEO Ford, kalma lang po kayo. Hindi po worth it na magkasala kayo para lang sa isang tulad ko. Gusto niyo po turuan ko kayo ng meditation. Ang galing nun sa focus. Habang nagsasalita siya ng tuloy-tuloy, natanggal na ng lalaki ang coat niya at lumalapit na. Sa sobrang lapit, nararamdaman na niya ang mainit na hininga nito. Lucas Ford, huwag kang lalapit, huwag mo akong piliting gamitin ang dahas. Pero imbes na umatras, ngumiti lang si Lucas, halatang natuwa pa sa pananakot niya. Aba, kapal din ang mukha. Hindi siya dapat basta-basta hinahamon. Kaya't sinubukan niyang sikwatin ng tuhod ang lalaki para makalusot. Pero bago pa siya makagalaw ng husto, may naramdaman siyang malamig sa pulso. Clack! Napamulagat si Luna. Naka-handcuff sila. Tiningnan niya ang posos at ang kabilang dulo ay nakakabit kay Lucas. At hindi basta handcuff, kulay pink pa. Nagpanteng ang tenga niya.
Lucas Ford, sobra ka na. Saan mo nakuha ang ganitong kabastos na bagay? Bahagyang tinaas ni Lucas ang kilay. Sigurado ka bang akin to? E di kanino pa? Hindi naman akin. Napatigil siya. Sandali, bakit parang pamilyar tong handcuff na to? Teka, parang ito yung nabili ko noon, yung tig minus $9.90 na galing sa sex toy shop, di ba ito yung ginamit ko para bugbugin si Dave dati? Nagtaka siya kung saan niya yon nailagay at malamang hindi niya nakuha kanina nang nag-empake siya. Nakakahiya, sarili ko pa talaga ang nagpahamak sa sarili ko. Ngayon, wala na siyang ligtas. Wala na siyang ibang mapupuntahan. At si Lucas na halatang kampanteng-kampante na ay marahang hinaplos ang buhok niya, parang isang liyong nilalasap ang kanyang biktima. Pinandilatan siya ni Luna, wala nang maisip. Kapag wala nang choice, headbutt na lang tayo. Habang papalapit na ang mukha ni Lucas, ilang sentimetro na lang ang pagitan. Biglang, bamf. Sumubsob ang mukha ni Lucas sa unan. Napatigil si Luna. Ha, hindi ko pa siya natatamaan, pero, bakit nawalan ng malay? Hindi siya basta-basta nagpakakampan, baka may pagkana na naman to. 3 minuto ang lumipas, tahimik, tiningnan niya. Tulog. Tulog si Lucas. Habang siya, halos atakihin sa kaba, eto, nagsisiste. Dahan-dahan siyang tumingin sa mukha ng Great Demon King. Mapatla ito, may bakas ng pagod, at sa gilid ng pisngi, may namumulang bahid na parang, sinampal. Sino ang may lakas ng loob sampilan ang Great Demon King? Malamang, si Old Master Ford. Naalala niya, nung gabing pinagawa sa kanya ni Lucas ang lahat ng kasalanan, siya ang samalo ng gulo. Baka sinaktan niya siya ng ama nito pagkalis niya. Napansin din ni Luna na pamayat ito. At yun ang pinakaayaw niyang makita. Delikado to, kung magtagal pa ako rito na magkasama kami sa iisang kama, wala na, bagsak na self-control ko. At yan ang dahilan kung bakit iniiwasan niya ang lalaking to. Dahil alam niyang kapag andyan si Lucas, hindi na niya kayang maging matatag. Bang! Biglang bumukas ang pinto. Si Lucian. Bro, may kailangan akong sabihin, pag. Second young master, please, tulungan mo ko. Sabay lapit ni Luna, parang lumulutang sa pag-asa. Bam! Napasara si Lucian ng pinto, parang walang nakita. Traitor. Kabanata 155. Hindi makapagsalita si Luna. Hindi ba't sinabi niya na napaka-urgent nito? Paano naman niya nagawang basta na lang umalis ng ganun? Buti na lang may dala siyang phone. Agad niyang tinawagan si Lucian. Buwisit ka, Lucian Ford, nasaan ka? Paano mo akong nagawang iwan ng ganun? Hindi ba't magkaibigan tayo? Galit niyang sinermonan si Lucian sa mahinang boses habang hawak ang telepono. Sa kabilang linya, isang mahinang depensa ang narinig niya. Hindi, palagi naman kitang itinuring na sister-in-law. Ikaw talaga, nagngingit-ngit na si Luna. Little Luna, hindi sa ayaw kitang tulungan. Kaso, hay nako, tawagan mo na lang si Dr. York. Malalaman mo rin, Dr. Kieran York. Oo nga, malapit ang relasyon nito kay Lucas, at kilala rin ito ang ugali ng Great Demon King. Baka nga may maitutulong siya. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalangan, tinawagan niya si Dr. Kieran. Hello, Miss Windsor, may kailangan ka. Gulat ang boses ng doktor, halatang hindi inakalang tatawagan siya. Sa totoo lang, palaging nararamdaman ni Kieran na mas mababa siya kay Luna. Sa kabila ng pagiging bago sa industriya, ang dami na nitong naabot. Kaya bihira silang mag-usap o magtagpo. May kailangan lang sana akong tulong. Pwede ka bang dumaan sa Platinum Palace? Anong meron? Alam mo na siguro tungkol sa amin ni Lucas. Kaunti lang. Ngayon kasi, parang may kakaiba sa kanya. Baka pwede mong silipin. Pwede bang ipaliwanag mo ng mas malinaw? Napayuko si Luna, halos lumunin ng hiya. Paano ba niya ipapaliwanag ang sitwasyong to? Sa huli, wala na siyang nagawa kundi sabihin lahat. Ayun na nga, kaya ayon, nakakadenan ako ngayon sa kanya. Tahimik lang ang nasa kabilang linya. Pagkalipas ng ilang segundo, sumagot si Dr. York. Luna, sa tingin mo ba talaga sasaktan ka ni Lucas? Natahimik si Luna. Alam niya, hindi naman talaga siya natatakot. Pero hindi niya pwedeng aminin ganon sa harap ni Dr. York, kaya pa-impl niyang sagot. Ewan ko, ang dami niyang sinasabi kanina na parang ang creepy. Mabigat ang buntong hininga ni Kieran. May isang bagay na ipinakiusap sa akin ni Lucas na huwag sabihin kahit kanino. Alam na ni Lucian, pero hula lang yun. Mula nang tanggihan mo siya, nagsimula siyang mag-suffer sa severe insomnia. 3 oras lang ang pinakamatagal na tulog niya bawat araw. Nanlamig ang pakiramdam ni Luna. Paano nangyari yun? Sa obserbasyon ko, resulta to ng matinding psychological stress. Huwag mong isipin na harmless si Lucas, he's capable of anything. Pero pagdating sa'yo, ikaw lang ang exception. Pinipigilan niya ang sarili niya. Tinatago ang tunay niyang pagkatao, dahil takot siyang baka kapag bumitaw siya ng konti, baka mawala siya sa kontrol. Hindi biro ang pressure na dinadala niya, Luna. Saglit na tumigil si Kieran, bago nagpatuloy. Bilang doktor, at bilang kaibigan, may pakiusap ako. Luna, hayaan mong makatulog siya. Kung itutuloy pa niya ang ganito, kahit si Iron Man susuko. Huwag kang mag-alala, sa kondisyon niya ngayon, wala siyang lakas na makasama ka pa sa kahit anong eksena. Okay, naiintindihan ko. Binaba ni Luna ang tawag at mapait ang ngiti. Galing, dapat talaga hindi ko na tinawagan yung mga kakampi niya. Tama ang sinabi ni Kieran.
Si Lucas ay nalugmok sa malalim na tulog, mula umaga hanggang gabi. Sa mga oras na yon, palihim na dumadalaw si Lucian, patagang sumisilip sa loob. Kahit papaano, may konsensya pa rin siya. Dinadalhan siya ng pagkain para hindi siya mamatay sa gutom habang, binabantayan, ang Sleeping Beauty. Kinabukasan, nagising din sa wakas si Lucas. Nasa malalim na pag-iisip si Luna nang maramdaman niya ang kaunting galaw sa likuran. Gising ka na. Malabo pa ang mata ni Lucas. Medyo lutang pa sa antok, pero nang makita ang babae, nagtaka. Bakit hindi ka umalis? Kung gusto naman talagang umalis ni Luna, kahit nakahandcuff sila, may paraan siya. Tahimik siyang tumingin sa mga mata ni Lucas, saka dahan-daang tinanggal ang hair clip sa buhok at ginamit ito pang pick ng pusas. Biglang dumilim ang mata ng lalaki. Pero sa kasunod na sandali, napalitan ito ng pagkabigla. Si Luna ay dahan-daang tinanggal ang coat niya, at unti-unting binuksan ang buttons ng blouse, isa-isa. Sa pangatlong button, agad siyang pinigilan ni Lucas. Tahimik na tumingin si Luna. Lucas, hindi ko maalala kung nasabi ko na to sa'yo, pero ang pinakaayaw ko, ay yung masyadong mabait sa'kin. Ayokong may utang na loob. Ito lang ang alam kong paraan para makabawi. Biglang sumeryoso ang mukha ni Lucas. Akala mo ba, katawan mo lang ang habol ko? Ako, hindi ko alam. Oo nga naman, sino ba siya? Samantalang ang mga babaeng pwede kay Lucas ay puro malilinis, magaganda, perpekto. Sa simula, oo, dagdag ni Lucas. Ano, biglang nanlaki ang mata ni Luna. Pero sa tingin mo ba, isang beses lang ako masisiyahan. Gusto ko ng panghabang buhay. Grave ka na naman, Great Demon King. Hindi napigilan ni Luna ang pamumula ng buong mukha niya. Marahan siyang binihisan muli ni Lucas, ibinalik ulit ang blouse niya. Luna, isa lang ang tanong ko. Sagutin mo, tapos malaya ka na. Anong tanong? Ang taong gusto mo, sino siya? Tahimik si Luna. Sa ganitong sitwasyon, pinaka-safe na sagot ay si Dave. Pero dati na siyang nag-alala. Baka may gawin si Lucas kay Dave. Buti na lang, wala pa naman. Pero ngayon, kung diretsahan niyang sabihin na si Dave ang gusto niya, baka hindi na mapigilan ni Lucas ang sarili. Kahit pa pamangkin ng Great Demon King si Dave, natatakot siyang baka hindi niya kayanin ang atake ng nito. Sino kaya ang pwede kong banggitin? Bigla niyang naalala ang isang bagay. Nasabi ko na to sa'yo dati. Yung ex ko, yung naging boyfriend ko lang ng isang araw. Noon pa man, sinabi ko na mahal ko siya pero hindi pwede dahil sobrang delikado ng identity niya. Kung makasama ko siya, magiging pabigat lang ako. Nagkatinginan sila, bahagyang nanliit ang mga mata ni Lucas. Alam mo namang napakapribado niya, kaya pasensya ka na pero hindi ko talaga pwedeng sabihin ang marami tungkol sa kanya, paliwanag ni Luna ng may kaba, habang hinihintay ang magiging reaksyon ni Lucas. Kabanata 156. Matapos ang tila isang habang buhay na katahimikan, biglang nagsalita si Lucas, Luna, nagbabago rin ang panlasa ng isang tao. Napakunot noo si Luna, ha? Anong ibig mong sabihin? Anong connect ng panlasa dito? Sumagot si Lucas, darating ang araw na ma-realize mong mas masarap pala ang repolyo kaysa sa labanos. Hindi makapaniwala si Luna, hindi ba niya pwedeng sabihin ng diretsahan? Hinaplos ni Lucas ang ulo ng dalaga at nagsabing, Tara na, ang mga bagong gising ay laging gutom. Bukod pa riyan, katatapos lang ni Luna na ibagsak ang isang malaking bomba sa kanya. Ang katotohanang nagawa pa niyang kontrolin ang emosyon niya hanggang ngayon ay isang himala na. Pagkarinig ni Luna tungkol sa pagkain, agad siyang bumangon mula sa kama. Tinawag siya ni Lucas mula sa likod, sandali lang. Ano na naman? Tanong ni Luna habang matigas ang katawan na humarap sa kanya. Dalhin mo lahat ng gamit mo, utos ni Lucas. Naipak ko na, sagot ni Luna, litong-lito. Tiningnan ni Lucas ang hanay ng mga aparador sa harap niya at nagpapaalala, yung mga damit. Napakamot si Luna, hindi ko na kailangan tong lahat, masyado silang mamahalin. Ang totoo, hindi lang dahil mamahalin ang mga damit at gawa ng mga sikat na brand. May ilan pang hindi niya alam ang pangalan. Gawa ang mga ito ng kaibigan ko. Ibinigay niya lang sa akin yan kasi hindi mabente, kaya hindi rin ganun ka-valuable. Kung ayaw mo, ipapatapon ko na lang kay Uncle Don, mahinahong sabi ni Lucas. Nasaktan si Luna, sayang naman kung itatapon. Pinaghirapan yan ng kaibigan mo. Sa totoo lang, magaganda naman talaga ang designs. Talentado siya, baka sumikat siya balang araw. Tumataas pa ang halaga niyan. Kahit hindi mo gamitin, pwede mong itabi para sa future girlfriend mo. O kung kanino man. Tiningnan siya ni Lucas ng diretso, sa tingin mo ba, bibigyan ko ng damit ang future girlfriend ko na tinanggihan ng iba? Sobrang dami kasi. Hindi ko madadala lahat, wala na akong space sa apartment. Huwag mo nang problemayan yan. Magpapadala na lang ako ng tao. Gusto na lang ni Luna makaalis agad kaya mabilis siyang pumayag, sige na nga. Salamat, CEO Ford. Bye, CEO Ford. Sa wakas, nakaalis na rin siya mula sa villa. Nagunat si Luna habang humihinga ng malalim, pero biglang tumunog ang phone niya. Akala niya ay staff ng drama team ang tumatawag para pag-alitan siya, pero muntik na niyang mabitawan ang cellphone nang makita ang nakadisplay na pangalan. 2 letra lang, KD. Siguro dahil ginamit niya ito kanina, kaya tumawag ito ngayon, napaka-coincidental. Nakonsensya si Luna, pero pinakalma niya ang sarili para hindi mahalata, at sinagot ang tawag, hello. May ginawa kang kalokohan, no?
Sabi ng malalim at paos na boses mula sa kabilang linya. Nagulat si Luna. Sok, alam ko na. Yung boses mo pa lang, halata na, dagdag pa ng lalaki, kumpiyansang kumpiyansa. Gusto na lang sapakin ni Luna ang sarili. Hello, lang sinabi niya, paano nalaman agad? Uy mahal, masyado kitang na-underestimate, may halong panganib ang tono nito. Napamulagat na naman si Luna, pangalawang beses na siyang sinabihan na matapang siya. Kung hindi ako bumalik agad, mukhang lolokohan mo talaga ako. Hindi na siya nakatiis, excuse me. Kailan pa naging tayo? Wala tayong relasyon kaya paano ako makakapag-cheat? Hey, si Lucas Ford, di ba? Nanigas si Luna nang marinig ang pangalan ni Lucas Ford. Kung may balak kang saktan siya, hindi ko yun palalampasin. Di ka ba natatakot na siya ang manakit sa akin? Hindi. May tiwala pa rin siya kay Lucas pero sa lalaking ito na mukhang baliw ang pag-iisip. Hindi siya sigurado, lalo na't hindi pa nga kilala ni Lucas kung sino talaga ang taong ito. Sok, ang cold mo talaga. Kahit tila kalmado ang boses ng lalaki, alam ni Luna na galit ito. Huminga siya ng malalim at saka sinabi, una sa lahat, wala akong relasyon sa'yo. Pangalawa, wala rin akong relasyon kay Lucas Ford. Ilang beses ko bang kailangang sabihin? Ayokong makipagrelasyon sa kahit sino. Ang punto, mahal mo siya. Nakakainis, nasa malayo siya, pero parang alam niya lahat ng nangyayari. Sa Platinum Palace. Pagkaalis ni Luna agad lumapit si Lucian sa kanyang kuya. Magalang siyang nagtanong, Kuya, nakatulog ka ba ng maayos? Okay ka na ba? Pwede na ba akong mag-report? Mag-umpisa ka na. Nasa kama pa siya ni Luna habang nakaupo, at tila malumanay ang ekspresyon niya, na para bang may iniisip. Nakagather na ako ng info tungkol sa mga taong may kinalaman sa mga kumpanyang sumasalungat sa atin nitong mga nakaraan. Lahat sila ay galing sa abroad. Anong plano natin? Hilin natin palabas, sa apartment ni Luna. Binitbit niya ang kanyang mga gamit pabalik sa unit at balak na umalis agad pagkakapwesto nito. Pero bago pa man siya makalabas, tumunog ang doorbell. Nasa harap ng pinto si Butler Don at si Winwin, magalang na yumuko, kasama ang buong hanay ng mga katulong na may daladalang tig-iisang piraso ng damit ang bawat isa. Miss Luna, ihahatid po namin ito, sabi ni Butler Don na parang walang nangyaring masama sa pagitan nila. Malinaw, sanay na siya sa ganitong mga laro. Si Winwin naman, halatang hindi pa bihasa. Hindi siya makatingin ng diretsahan kay Luna. Ayaw na ni Luna gawing mas awkward pa para kay Winwin, kaya iniabot na lang niya ang extra key. Ilagay niyo na lang kahit saan. Nagmamadali ako, aalis muna ako. Naiintindihan po, Miss Luna. Pagkaalis niya, pumasok sa loob ang grupo. Punong-puno na ang closet ni Luna mula sa mga damit na dinala niya. Hindi na kasya ang mga bagong damit. Lumapit si Winwin sa dressing table at inalis ang isang dekorasyong kandila. Biglang gumalaw ang pader sa tapat nito, at unti-unting bumukas. Isa pa palang malaking walk-in closet ang nakatago roon. Nagutos si Butler Don, at inayos ng mga katulong ang mga damit at bags ng maayos. Sa Movie City. Ang unang ginawa ni Luna nang makarating sa set ay ang humingi ng paumanhin kay Director Gozon. Una, na-late siya, tapos, humingi siya ng half-day leave na nauwi sa buong araw. Para sa tulad ni Luna na seryoso sa trabaho, hindi niya mapatawad ang sarili. Buti na lang at maganda ang track record niya. Imbes na magalit, ngumiti pa ang direktor. Luna, palagi kang sobrang seryoso. Maganda ang pagiging professional, pero huwag mo ring kalimutan magpahinga. May mga emergency talaga minsan. Patapos na rin tayo sa shooting, at ahead pa tayo sa schedule. Magpahinga ka muna ng 2 araw. Salamat po, Director. Napabuntong hininga si Luna. Sa sitwasyon niya ngayon, kailangan niya talaga ng oras para mag-isip. Pagkatapos ng night shoot, sa apartment na siya umuwi imbes na sa hotel. Habang paalis na siya, may isang actress na tinawag siya. Luna, may party si Snow sa unit niya, Tara. Sobrang ganda daw ng bahay niya, lalo na yung walk-in closet niya. Puro limited edition ang mga bags at damit, para tayong nasa fashion magazine. Ngayon may chance na tayong makita in person. Kabanata 157. Narinig na ni Luna noon pa man ang tungkol sa walk-in closet ni Snow. Ang sabi-sabi, puno raw ito ng mga bihirang damit na sold out na sa market. Pero, sa totoo lang, hindi siya ganoon kainteresado sa mga mamahaling branded items. Bumibili lang siya ng ganon para makasabay sa mundo ng showbiz. Marami sa mga sikat na design ay ordinaryo lang naman talaga para sa kanya. Mas gusto pa niyang humanap ng unique at personalized na brands. Katulad na lang ng mga design mula sa kaibigan ni Lucas na gustong-gusto niya iyon, at sa tingin niya, mas maganda pa sa mga kilalang tatak. Naalala niyang pinuri niya lang ng bahagya ang mga damit na yon, tapos kinabukasan, puno na ng mga ganong damit ang closet niya. Luna, sasama ka ba? Inimbita ni Snow lahat ng artista sa cast. Ipinamalita ko na rin sa lahat. Nginitian lang ni Luna ang kausap at magalang na tumanggi, pasensya na, sobrang pagod ko talaga ngayon. Gusto kong magpahinga ng maaga. Kayo na lang, mag-enjoy kayo. Biglang naalala ng aktres ang tensyon sa pagitan nina Luna at Snow, kaya hindi na siya nagpumilit. Sige, magpahinga ka na lang. Pagkarating sa apartment, hinubad ni Luna ang kanyang sapatos at halos hindi na umabot sa kama, bagsak siya sa antok. Hindi pa nga siya halos nakatulog kagabi sa piling ni Lucas, tapos buong araw pa siyang nag-shooting. Pagod na siya. Samantala, sa ibaba ng gusali, nagsisimula pa lang ang isang masiglang party sa unit ni Snow.
Para sa layuning mapalawak ang koneksyon niya at palakasin ang kasikatan, todo effort si Snow. Inimbitahan niya ang lahat ng artista mula sa cast ng drama sa bahay niya. Ang unit niya sa Pearl River ang pinakamalaki sa buong building. Halos kalahati ng unit ay ginawa niyang walk-in closet, puno ng branded items. Tunay na pangarap ng bawat babae. Karamihan sa mga dumalo ay mga aktres, kaya natural lang na unang tinanong nila ay ang tungkol sa closet. Snow, nasaan na ang walk-in closet mo? Pikita mo na sa amin. Oo nga, sabi may mga damit ka raw na hindi na talaga ginagawa ngayon. Yung sobrang rare, sobrang mahal na. Makikita mo na yan, hindi ka pa nakabisita kay Snow kung di mo nakita ang closet niya. Habang pinupuri siya ng lahat, pakunwaring tumanggi si Snow, sobra namang na-hype ng magazine. Wala naman talaga yun. Na-feature ka sa top-selling issue ng Fashionista. Hindi yun basta-basta. Sa huli, napilitan na siyang pumayag, okay, pero huwag kayong mabaigaw sa inaasahan nyo ha. Pinangunahan niya ang grupo papunta sa dulo ng hallway. Binuksan niya ang isang pinto, heto na. Napahanga ang lahat, Chanel, Hermès, Donna Karan, Prada, Guess, lahat limited edition. Diyos ko, para akong nasa langit, ayokong umalis dito. Grabe, Snow, sobrang swerte mo. Narinig ko, ang boyfriend mo raw mismo ang nag-ipon ng lahat ng ito mula sa iba't ibang bansa. Nagningning ang mukha ni Snow habang pinagmamasdan ang mga inggit na mukha ng mga bisita. Mapagkumbaba siyang nagsabi, hindi ko naman talaga intensyong kolektahin. Hindi ko na malayan, ang dami na pala. Pagkatapos ng tour, nagsimula na ang party, pero ang closet pa rin ang main topic ng usapan. Nang matatapos na ang kasiyahan, hindi pa rin maalis sa isip ng lahat ang closet, at marami ang bumilib at lalo pang yumuko kay Snow sa sobrang yaman niya. Bigla na lang nagsalita si Katie Watt, ang aktres na gumanap bilang Princess Shue. Oy, bakit wala si Luna ngayon? Na-invite naman siya, pero sabi niya pagod siya at gusto raw magpahinga, sagot ng isa. Pero, di ba sa Pearl River rin nakastay si Luna? Parang nasa taas lang siya ng unit ni Snow. Bakit kaya hindi natin siya puntahan? Suhestyon ni Katie. Lihim na natuwa si Snow sa mungkahi. Kung makapunta ang lahat sa unit ni Luna pagkatapos ng kanya, siguradong mapapansin ang malaking kaibahan. Nagkunwari siyang nag-aalangan, pero ang dami natin, baka istorbo na tayo. Sa tingin ko rin, hindi kasing laki ng unit na to ang kay Luna, sabi pa ng isa, halatang sumisip-sip. Alam ni Katie kung gaano kagusto ni Snow na may kumpara ang lugar nila, kaya tumayo siya, tara na. Nasa itaas lang naman, mag-hello lang tayo. Sunod-sunod ang pagring ng doorbell na gumising kay Luna. Tinignan niya ang phone, malapit na palang maghating gabi. Sino kaya to sa ganitong oras? Huwag naman sanang emergency. Agad siyang tumayo at binuksan ang pinto. Napatingin siya ng matagal sa harap ng pinto. Mga dosenang tao ang naroon, halos lahat ng aktor at staff ng drama team. Nauuna sa kanila si Snow, nakasuot ng napakagurang damit, habang nakakapit si Katie sa braso nito. Sa gitna ng antok, napagtanto niya na may nagsabing ang may party si Snow ngayong gabi. Pero bakit sila nandito sa unit ko? Pakunwaring apologetic si Snow. Luna, nagising ka ba namin? Pasensya na, hindi namin inasahang maaga kang matulog. Dahil hindi ka nakapunta sa party, na-miss ka namin. At dahil malapit lang ang unit mo, naisipan naming dumaan at bumisita. Hindi na hinintay pa ang sagot ni Luna, biglang sumabat si Katie, nako, sure ako, hindi naman yan iniinda ni Luna, di ba? Pasok na tayo, huwag na nating harangan ang pinto. Pumasok sina Snow at Katie, kasunod ang buong grupo. Nanatili lang si Luna sa gilid, halatang hindi natuwa, pero dahil pumasok na sila, ano pa nga ba ang magagawa niya? Alam niyang fence-sitter si Katie. Kung sino ang may power, doon siya. Noong bagong sign pa lang si Luna sa Glory World, sinubukan pa ni Katie makipag-close sa kanya, pero hindi siya nagpadala. Mukhang ngayon, lumipat na siya kay Snow. Pagkapasok nila sa unit, nagreklamo agad si Katie, Luna, ang liit naman ng lugar mo. Wala na halos tayong malagyan ng paa. Sa totoo lang, hindi naman maliit ang unit ni Luna. Sakto lang para sa isang tao. Kaya lang, sobrang dami nila, kaya sumikip talaga ang buong sala. Hindi pa rin humingi ng pahintulot si Katie, basta na lang binuksan ang closet ni Luna. Luna, ito ba yung closet mo? Ang liit naman. Sumabay agad ang iba pang gustong magpa-impress kay Snow. Ang sikip nga, huwag na natin pag-usapan ang sala o kwarto, pero ang closet. Isa yan sa pinaka-importanting bagay sa isang artista. Saan ka pa maglalagay ng wardrobe kung ganito kaliit yan? Akala ko mayaman ang Glory World, pero parang sobrang tipid naman nila. Hindi ako titira sa ganito. Oy guys, wag naman tayong bastos. Hindi lahat kasing laki ng unit ni Snow. Si Snow, bagamat kunwaring mabait, ay halos hindi maitago ang kasiyahan sa mga naririnig, maganda naman ang location ng unit ni Luna, at maganda rin ang view. Anong silbi ng view kung bihira ka rin namang nasa bahay? Habang nagsasalita si Katie, kinapa niya ang mga damit ni Luna sa labas ng closet, at kunwaring nahabag. Diyos ko, wala man lang matinong pormahan. Di ba ito yung Chanel line last year pa? At itong Prada na to, sobrang laos na. Luna, dapat mas bigyan mo ng effort to. Kahit gaano ka pa kagaling umarte, di lang yun ang basihan sa showbiz. Mahalaga rin ang packaging. Tahimik lang si Luna habang nakatayo sa tabi ng closet niya. Napagtanto niyang kaya pala sila nandito, hindi para bumisita, kundi para pagtawanan siya. Kabanata 158.
May punto si Katie, kahit pa mag-diet ako, basta makabili lang ng bagong damit, ayos lang. Ang mahalaga, hindi ako mapipicturein ng media na nakalumang outfit. Nakakahiya yon. Tama, tumango si Katie, masayang-masaya sa pagsang-ayon ng mga kasama. Pagkatapos ay malisyoso niyang sinabi kay Snow sa tabi niya, Snow, since ang dami mong damit, bakit di mo nalang bigyan si Luna ng ilan? Kahit alin dyan, mas maganda pa rin kaysa sa mga suot niya. Galit na tugon ni Luna, no, thanks. Oy, Luna, huwag ka namang tumanggi. Team tayo, dapat nagtutulungan. Huwag ka sanang nagtatanim pa ng sama ng loob, ha? Si Snow nga, sinabi niya sa amin na matagal ka na niyang pinatawad. Hindi na nakahimik si Luna. Ang makipagtalo kay Katie ay parang suntok sa buwan. Ubus oras, ubus pasensya. Dahil tahimik si Luna, nagpatuloy si Katie, buti na lang, nasa taas pa si Lea. Snow, sabihin mo na lang kung nasaan yung mga damit, papakuha natin agad. O sige, ngumiti si Snow at agad tinawagan ang kanyang assistant. Makalipas lang ang ilang minuto, dumating si Lea, hingal na hingal habang may bitbit na isang bundle ng mamahaling damit. Miss Snow, andito na po ang mga damit. Tiningnan nito ni Snow na parang sinisigurado kung sapat ang level ng pang-aapi, saka malumanay na nagsalita, Luna, tanggapin mo na. Regalo ko ito sa'yo. Hindi man ito yung pinaka-best sa koleksyon ko, pero lahat yan ay from this season. Bago lahat. Pagkarinig nito, nanlaki ang mata ni Katie. Ha, hindi pa yan yung best. E bawat isa niyan, siguradong 10,000 ang halaga. Sa buong shooting ni Luna, baka isa lang dito ang kaya niyang bilhin. Grabe ka Snow, sobra ka nang mapagbigay. Luna, tanggapin mo na. Huwag ka nang mahiya. Napahawak na lang sa sentido si Luna, na unti-unti nang nauubusan ng pasensya. Ang gusto lang niya ay makauwi, makapagpahinga, at matulog ng tahimik. Pero ito, inimbito siya ng isang buong grupo ng gulo. Kung alam lang niya, sana sa hotel na lang siya natulog. Luna, huwag ka nang mahiyain. Halika, tutulungan na kitang ilagay ito sa closet mo. Sayang naman kung madumihan pa ang mga damit na to, sabi ni Katie habang binuksan ang wardrobe ni Luna ng walang palm, parang sariling bahay. Pagbukas niya ng closet at pagbubukas ng pinto, napahinto siya. Napanganga ang lahat. Sa gitna ng wardrobe, nakasabit ang isang eleganteng evening dress. Para itong liwanag sa gitna ng dilim. May kinang ng Arctic light, may mosaic ng mga kumikislap na batong parang tala sa gabi, at sa gitna ng kwelyo nito, isang malaki at makinang na ruby. Tumigil sa paghinga ang buong silid. Maging si Luna ay natulala. Hindi ba ito yung dress na bigay ni Lucas? Naalala niya iniwan na lang kay Butler Don at Winwin ang pag-aayos ng mga damit. Hindi na niya nasilip kung saan nilagay ang lahat, pero heto na ang paborito niyang damit, nasa gitna ng closet. Siguro, napansin ni Winwin na wala na talagang space, kaya yung pinakamahalaga na lang ang iniwan. Mas lalo siyang naniniwala sa posibilidad na iyon. Kaya naman, nang makita niya ang pagkabigla ng lahat, hindi na siya nagtaka. Noong una niya ring makita ang dress na yon, napaiyak siya. Akala niya sobrang mahal nito, pero sabi ni Lucas, ito raw ang prototype. Isa lang sa buong mundo. Murang material lang ang ginamit, pero sobrang ganda pa rin sa paningin niya. Nang makarecover mula sa pagkagulat, nagsimula na ang mga reaksyon. Nakaawang ang bibig ni Katie, hawak-hawak pa rin ang mga damit na bitbit niya. Imposible to, paano magkakaroon si Luna ng ganito? Fake siguro yan, ang high-end masyado. Imposible talaga. Grabe, ang ganda. Kahit minsan lang akong makasuot ng ganyang dress, okay na ako. Bulalas ng isang aktres na hindi mapigilan ang paghanga. Ngunit bigla ring nagbago ang tono ni Katie, inangat niya ng bahagya ang tela ng damit at sinabing mayabang, sa unang tingin, maganda nga. Pero kung titignan mo ng mabuti, parang, wala rin. Medyo ordinaryo. Sumabat naman ang aktres na unang nagyaya kay Luna, parang high-end nga. Sa tingin niyo ba nagbebenta ng ganito sa online shop? Rolling her eyes, dumiretso si Katie kay Snow at sinabing may paninira, Snow, kilala mo ba tong brand na to? Nagkunwaring nag-isip si Snow bago umiling, hindi ko pa yan nakita. Parang hindi siya gawa ng kahit anong sikat na luxury brand. Tuwang-tuwa si Katie sa narinig. Kilala si Snow sa fashion. Nakakaipon pa nga siya ng mga limited edition. Kung siya mismo hindi kilala to, baka galing lang sa flea market, no? Dahil gusto rin ng iba na magmukhang fashion expert, nagsimula na rin silang sumabay sa panglalait. Yung lace, mukhang luma na. Yung mga bato, parang salamin lang. Sa puntong ito, mayabang na hinarap ni Katie si Luna. Luna, kung last season lang to okay pa. Pero kung galing sa ukay-ukay, baka wala pa to sa $200. At bigla, walang babala, ibinato ni Katie ang damit sa sahig. Biglang nagdilim ang mukha ni Luna. Kahit paglaruan nila ang ibang damit niya, kinaya pa niya. Pero ito, isang regalo mula kay Lucas ay hindi niya kayang palampasin. Agad siyang lumapit, yumuko, at maingat na pinulot ang damit. Pinagpag niya ito, saka tiningnan si Katie ng matalim. Medyo kinabahan si Katie sa tingin niya. Napa-atras ng ilang hakbang at pakunwering natawa. Grabe ka naman, Luna. Overreacting ka masyado. Damit lang yan, $200 lang siguro. Pero nang makita ni Snow ang reaksyon ni Luna, muling lumiwanag ang mukha niya. Katie, huwag mo naman sabihing basura yan. Maganda naman talaga, siguro sentimental si Luna, kaya siya affected. Mas lumakas ang loob ni Katie. Oo nga, kahit pa sobrang hirap niya, imposible namang ganito kababa ang taste niya, di ba? Biglang may lumapit kay Luna mula sa crowd.
Sandali, parang pamilyar itong damit na to. Ang nagsalita ay si Miranda Wester, isang aktres na pinalit kay Gia Quinn sa papel ng third female musketeer. Dahil bago pa lang siya sa team, madalang lang sila magkita ni Luna at halos, hi-bye, lang ang interaction nila. Kabanata 159. Pagkasabi ni Miranda, lumapit siya para mas pagmasdan ang damit. Nakangisi si Katie sa gilid, puno ng pangungutya. Damit lang yan galing ukay. Ano pa bang silbi ng titigan mo? Hindi pinansin ni Miranda si Katie. Tahimik siyang tumingin sa damit, pinakiramdaman bawat detalye. Sa may kwelyo, napansin niya ang maliit na embossed pattern na may letrang, GE. Maya-maya, tumingin siya ng seryoso kay Luna at sinabing, kung tama ang pagkakakita ko, ang dress na to ay gawa ng fashion design genius na si Gabriel Elvis. Naging instant celebrity siya nang isuot ni Joshua Larsen ang isa sa mga likha niya sa Oscars ilang taon na ang nakalipas. Mula noon, lahat ng mga nasa entertainment industry gustong makakuha ng gawa ni Elvis. Luna, ang damit mo ay mukhang yung isa sa mga pinakabihirang disenyo niya, yung ipinadala niya para sa isang charity auction 5 taon na ang nakalipas. Isa ito sa mga best pieces niya, at binili ito sa isang sobrang taas na halaga. Tama ba ako, Luna? Ano raw? Nabigla si Luna. Naglabas si Miranda ng isang buong fashion history lesson, pero ni isa wala siyang maintindihan. Napatigil si Katie, tapos biglang nagtawanan. Hahaha, ang kulit mo, Miranda. Gown na milyon-milyon daw ang halaga, tapos andito lang sa apartment ni Luna. Seryoso ka ba? Paf, si Miranda talaga, parang fairy tale ang kwento. Sino ba yung Elvis na yan? Ni hindi ko pa narinig. Baka imbento mo lang. Walang naniniwala, may ilan sa crowd na nagtanong kung paano i-spell ang pangalan ng designer at agad itong gino-ogle. At ayun na nga, lumabas ang artikulo tungkol kay Gabriel Elvis. Totoo, may ganung designer talaga, grabe yung designs niya, sobrang ganda. Pero parang nawala siya bigla, kaya pala hindi kilala ng mga bagong batch sa industry. Tingnan nyo to, yung dress sa picture, kamukhang kamukha ng kay Luna. Bahagyang nanlaki ang mata ni Katie sa nakita, pero mabilis din niyang binawi. Ah, fake yan, malamang peke lang yan na ginaya. Oo nga naman, paano naman mapupunta rito yung original na gown? Pero mariing tumutol si Miranda. Hindi yan peke, sigurado ako, isa lang ang ganitong design, at yan na yun. Tumanggo siya at tumingin kay Luna, halatang naghihintay ng kumpirmasyon. Si Luna naman ay tulala pa rin. Akala ko ba walang halaga to? Prototype lang. Biglang nagsalita si Katie, habang natatawa ng malakas. Hahaha, kapag totoo yan, lalabas ako ng kwarto na gumagapang. Tumikim si Miranda, panghahawakan ko yan. Lumingon siya sa lahat, madali lang malaman kung totoo ang dress na to. Ang signature ng mga gawa ni Elvis ay ang paggamit niya ng tunay na gemstones. Kung ayaw niyong maniwala, halika't silipin niyo mismo. Pero huwag kayong magmamagaling kung wala kayong alam. Anong ibig mong sabihin? Namula si Katie sa inis. Kung sino ang tinamaan, yun ang guilty, sagot ni Miranda na may bahid ng pang-uuyam. May isang tahimik na babae mula sa likod ang lumapit. Pwede bang ako ang tumingin? Nagliwanag ang mga mata ng lahat. Si Karen Douglas, siya na nga. Jewelry appraiser si Karen Douglas. Siya ang tumulong sa akin last time para malaman kung fake ang alahas na binibente sa akin. Pag si Karen ang nagsabi, tiyak yon. Maging si Katie ay umirap pero sabik sa resulta. Sige nga, Karen, tingnan natin kung may saysay ang kwento ni Miranda. Tahimik at maingat na sinuri ni Karen ang mga gemstones ng dress. Dahil napakarami ng batong nakadikit, tumagal ang pagsusuri. Tahimik ang lahat, pati si Luna, kinabahan. Gusto ko na sanang magsabi ng totoo, pero huli na. Baka isipin pa nilang nagpapalusot ako. Maya-maya, huminga ng malalim si Karen at humarap sa lahat. Pasensya na, hindi ko masuri lahat ng bato, pero lahat ng nasuri ko, totoo. Tumigil ang mundo. Imposible. Hindi pwedeng totoo. Pero si Karen, hindi siya nagkakamali. Hindi makapaniwala si Katie. Hindi pwede. Fake yan. Mukhang basag na basag nga. Karen, baka pwedeng tingnan mo ulit. Grabe naman, mukhang salamin lang yan. Pero nanatiling kalmado si Karen. Kung isa lang ang sinuri ko, baka magkamali ako. Pero lahat ng nasuri ko so far, authentic. Totoong gemstone lahat. Walang nakaimik, lalo na yung mga kanina pa tumatawa kay Luna. Ngayon, tahimik na nagtago sa likod. Pero sa lahat ng naroon, si Luna pa rin ang pinaka-nagulat. Lahat, totoo. Akala ko ba hindi mahal? Akala ko ba simpleng regalo lang? Lucas Ford, niloko mo ako. Napatingin si Miranda kay Katie, sabay ngisi. Oy, may narinig ako kanina, gagapang daw palabas kapag totoo ang dress. Namula si Katie, galit na galit. Kahit pa totoo, baka niregalo lang yan ng kumpanya. Hindi naman sa kanya, so anong ipinagmamalaki niya? May mga sumabay agad. Totoo namang pangit talaga taste ni Luna sa damit. Gusto lang naman namin siyang tulungan. Muling inilapit ni Katie ang mga bitbit niyang damit at inabala si Luna. Luna, kunin mo na to. Kahit gaano pa kaganda yung gown mo, pang display lang yan. Hindi mo alam kung kailan mo pa yan maisusuot, baka never. Ang ganitong mga damit, kadalasang sinusuot lang sa awarding ceremonies at malaking events. Halatang minamaliit ni Katie ang career ni Luna na para bang hindi ito sisikat kailanman. Sumingit pa si Snow, nakangiti pero puno ng panlalait. Luna, tanggapin mo na tong mga damit. Isipin mo na lang na paumanhin ko to sa nangyaring misunderstanding noon sa assistant ko. Banata 160.
Luna, since sinabi na ni Snow, tanggapin mo na lang. Hindi mo naman siguro iniisip na mumurahin ang mga ito, di ba? Tingnan mo, lahat ng to mamahalin at mas maganda kaysa sa mga luma mong damit. Saan ka pa makakahanap ng ganitong pagkakataon? Kuhanin mo na. Pero nanatili si Luna sa prinsipyo niyang huwag makipagtalo sa mga taong walang saysay. Ang magalit sa grupo ng mga hanggal ay lalong magpapasama lang ng loob niya. Kaya nanatili siyang kalmado habang pinapanood silang nagkakandarapa at nagpapakaawa sa kahihiyan. Nagtaka ang grupo ni Snow sa reaksyon niya, iniisip kung may nasabi ba silang mali. Biglang may sumigaw mula sa may dressing table, ano na naman to? Napatingin si Luna. Luna, gumalaw yung furniture mo, natakot ako. Nabigla ang babae habang nakatingin sa candle decor na kanina lang ay napalitan ng posisyon. Narinig nila ang tunog ng metal na umuungong, parang may na-trigger na mekanismo. Lahat ay napatigil, unti-unting bumukas ang dingding, at may dumaan na malamlam na puting ilaw, tila slow motion sa isang pelikula. Tahimik ang buong silid, ang tanging naririnig ay ang ugong ng aircon. Walang nagsalita. Lahat ay nakatitig sa likod ng pader, hindi makapaniwala. Doon, bumungad ang isang napakagarbong walk-in closet. May chandelier na kristal na nakasabit sa kisame at ang buong silid ay punong-puno ng magagarang damit na halos makabulag sa liwanag. Nabitawan ni Kitty ang mga damit na kanina ay pinipilit niyang iabot kay Luna. Nakatanga siya, nakanganga, walang masabi. At halos ganoon din ang naging reaksyon ng lahat. Nanaginip ba ako? Luna, may secret room ka pala sa bahay mo. Grabe, nabubulag ako sa sobrang kislap ng closet mo. Luna, dapat sinabi mo agad, may secret walk-in closet ka pala. Hindi nakaimik si Luna. Ako nga mismo, hindi alam na may ganito sa unit ko. At sa wakas, nalaman na rin niya kung saan napunta lahat ng damit. Kung hindi dahil sa kaguluhan ngayong gabi, baka hindi niya na nalaman ang tungkol sa tagong silid na ito. Napailing siya at tinakpan ang mukha. Lucas, ikaw talaga. Paano mo nagawang magsinungaling ng ganoon kakalmado at seryoso, para lang sabihing simple lang yung regalo mong yun? Habang tinitingnan ng lahat ang laman ng tagong closet, napansin nila na halos lahat ng damit doon ay gawa ni Gabriel Elvis. Pinagmasdan nila ang mga label. Lahat may GE. Hindi na lang usapang pera ito. Matagal nang nawala si Elvis sa industriya, at ang natitirang mga likha niya ay sobrang bihira. Hindi basta-basta mabibili kahit may pera ka. At ngayon, buong silid, puno ng mga ito. Natural lang na magulantang ang lahat. May ilang palihim na lumapit kay Karen. Karen, totoo ba lahat yan sa loob? Kahit siya'y namangha, tumanggaw si Karen. Tiningnan ko, totoo ang mga gemstones. Kung marunong ka kahit kaunti sa alahas, kita mo agad ang tunay sa peke. Oh my God, sobrang nakakagulat ito. Glory World ba talaga ang nagbigay lahat ng to kay Luna? Grabe naman ang investment nila sa kanya. Unit na may pinakamagandang view sa Pearl River, tapos closet na mas malaki pa sa bahay ko. Alam ng lahat kung sino ang pinatatamaan. May mga hindi naman boto kay Snow na ngayon ay nagsimula ng magsalita. Grabe si Luna, G lahat ng damit niya. Yung closet ni Snow parang pangbaguhan lang, puro pangkaraniwan. Tapos pinipilit pa niya si Luna na tanggapin yung mga damit niya. Parang hindi nga interesado si Luna. Ginagamit pa ang kabaitan ko no para ipahiya si Luna, sok. Kung naging mabuti na lang siya, wala sanang ganito. Hindi inakala ni Snow ang mga pangyayari. Nakatitig lang siya sa harap ng closet ni Luna, habang pinapakinggan ang mga bulungan. Para siyang sinampal. Lintik talaga, kasalanan lahat to ni Katie. Bakit pa kasi niya naisip ang ayain ang lahat sa unit ni Luna? Kung hindi pa sila pumunta, perpekto na sana ang gabi niya. Ngayon, gumuho ang lahat. Habang pilit niyang pinipigil ang emosyon, bigla namang sinisi siya ni Katie sa harap ng lahat. Di sana sinabi mo na lang agad kung ayaw mo sa mga damit. Pinagod mo pa kami, nag-abalang magdala, wala ka man lang pasasalamat. Nakatuwid si Luna, nakasandal sa may pintuan, nakataas ang kilay. Sigurado ka bang hindi ko sinabi? Baka naman hindi lang talaga marunong umintindi ng salita ng tao ang iba riyan. What? Ikaw? Hindi makasagot si Katie, at nauutol, bago tuluyang umismid, kahit pa madami kang magagandang bagay, hindi mo naman pag-aari ang mga yan. Huminga ng malalim si Snow para pakalmayan ang sarili. Sa huli, sinubukang maging mapagbigay ang tono niya, hayaan mo na, Katie. Ang hangarin lang naman natin ay makatulong. Hindi naman natin inaasahang tatanggapin niya talaga. Mabuti na lang at hindi niya kailangan. Luna, kung sakaling magbago ang isip mo, sabihin mo lang. Maliwanag ang mensahe niya, kahit parang tinutulungan ka ngayon, pwede rin kitang pabayaan sa isang iglap. Ang tanging taong malinaw pa ang isip ay si Miranda. Oo, nabigla rin siya. Pero mabilis siyang nakabawi at tinuwanan ang kahihiyan ni Snow at Katie. Worth it ang pagpunta ko rito ngayong gabi. Ganda ng palabas, pero pagod na ako. Uwi na ako't matutulog. Umalis siya. Sunod-sunod na rin ang pag-alis ng mga tao, lalo na yung mga kanina pa nangungutya. Hanggang sa wala nang natira. At si Luna, napagod na, hindi na nag-isip, nahiga na lang siya sa kama. At mahimbing na natulog.